Hello po, Sir Van. Hello din sa mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny at nagtatrabaho sa isang company. Last year lang po nangyari sa akin itong ibabahagi ko. Kaya hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung shock at kilabot na naramdaman ko nung time na yon. Nangyari ito nung magkaroon kami ng high school reunion. Hindi ito yung typical na reunion na kung saan nagkikita-kita ang magkakabatch at magkakaklase. Dahil sa reunion na ito, kami-kami lang ng barkada ko. Ayaw kasing magplano ng iba, kaya kami-kami na lang. Talagang nagkahiwa-hiwalay na kami ng landas, kaya naman sabik na kaming makita ang isa't isa. Ginanap namin ang reunion sa bahay ng isa naming kaibigan. Pajama party kasi ang team namin. Ibig sabihin, overnight. Ang gagawin namin ay magiinuman, maglalaro ng mga games, magkakainan at magkukwentuhan. Bale, 10 kaming magbabarkada, pero 9 na lang ang dumating. Yung isang hindi pumunta, hindi na talaga namin ine-expect. Kasi kahit nasa GC ang account niya, hindi naman siya nagsisin. So ayun, as expected, nagsaya lang kami at hindi kami masyadong nagpakalasing para maayos pa rin kaming makapagkwentuhan. Ang dami na kasi naming hindi alam sa isa't isa sa sobrang tagal nang hindi nagkasama-sama at sobrang solid namin kaya talagang interesado kami sa buhay ng lahat. Yung barkada namin na hindi nakarating, itago na lang natin sa pangalang JV. Trip talaga ng barkada na pagkwentuhan yung kung sino man sa amin na hindi namin kasamang barkada. Not in a bad way ha, pero in a way na pinag-uusapan namin yung mga good moment kasama sila at ano yung mga bagay na namimiss namin sa kanila. So itong si JV, nang mapag-usapan namin ay walang may alam sa kung ano na ang buhay niya ngayon. Yung Facebook niya, yun pa rin yung Facebook niya nung high school. Mukhang hindi active kasi wala man lang recent post. Ang last post na nandun ay yung tinag niya kami sa graduation post niya nung high school kami. Hindi rin siya nagbago ng profile pic. Ayun pa rin. Tapos wala na kaming makita na ibang account niya. Natatandaan namin pagka-graduate namin ng high school ay kukunin daw siya ng tiyo niya na taga-ibang bansa. Hindi niya nabanggit kung saang bansa yon. Doon na rin daw siya mag-aaral ng college. And after nun, wala na kaming naging balita. Naalala pa namin, wala kaming tiwala sa tiyo niya. Kahit ito na lang ang nag-iisa niyang magulang, lagi siyang binubugbog. Pinag-usapan din namin yung kung ano kayang posibleng trabaho na niya ngayon. Nagtalo-talo pa kami kasi sabi nung isa naming barkada, baka raw piloto. Kasi yun ang pangarap niya. Sabi naman nung isa ay baka nurse kasi yun ang common na nagiging trabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa. Pero nung magsalita yung isa pa naming barkada, na baka raw patay na. Biglang humangin ng malamig at namatay yung ilaw. After nga nun, nagtawanan pa kami at sinabi na wag mag-isip ng ganun sa barkada namin. Pero kilabot na kami kasi sumakto dun sa pagkakasabi na baka patay na. Pagkatapos nun, nag-aya na yung isa naming barkada na matulog na kami kasi 12:00 na rin ng hating gabi. Alam nyo na, mga 30 na kami, hindi na sanay sa pagpupuyat. Naglatag lang kami ng kutsyon sa salas, tapos magkakatabi kaming natulog. Nung time na yun ay hindi ako inaantok, kasi ewan ko ba, hindi mawala sa isip ko si JV at doon sa sinabi ng barkada ko na baka patay na siya. Sakto rin na tumawag ang asawa ko, kaya lumabas muna ako. Hindi kasi siya nakakatulog nang wala ako sa tabi niya, kaya nagtawagan muna kami hanggang sa makatulog siya. Bale yung time na yun ay nakaupo ako sa terrace. Bigla akong nangilabot nang may dumaang itim na pusa sa bubong. Tapos kasunod nun ang paghampas ng malamig na hangin sa balat ko. Tapos may narinig akong paghinga ng tao. Pero wala namang tao doon nung time na yon. Kaya naisipan ko nang bumalik. Kaya lang may nakita akong nakaupo sa may hardin. Kaya lumabas ako. Lalaki ang nakita ko, Sir Van. At agad ko itong nakilala. Likod pa lang, alam ko na agad kung sino siya. Walang iba kundi si JV. So nung time na yun ay iniisip ko na baka kako na late lang siya ng dating. Kaya nilapitan ko at sabi ko, hindi namin alam na darating ka pala.
Hindi ka man lang nagsabi. Tulog na sila. Ako na lang ang gising. Hindi siya nagsalita. Kaya kinausap ko ulit. Sabi ko ay pasok na kami sa loob. Pero wala pa ring sagot mula sa kanya. Nung time na yun ay napakalamig ng hangin sa paligid namin. Saka napansin ko, hindi tumanda si JV. Yung itsura niya nung high school ay ganun pa rin. Kaya kino-compliment ko siya. Maya-maya nagsalita siya. Pero kakaiba ang boses niya. Parang nag-e-echo. Ang sabi niya, "Pasensya na at nahuli ng dating. Kanina niyo pa ako pinag-uusapan." Nung time na yun ay nangilabot na ako. Kasi parang may something na. Hanggang sa humarap na siya sa akin. Napaatras ako dahil sa itsura niya, Sarban. Walang itim ang mga mata at napakaputla. Napatakbo na ako nun at pagbalik ko sa sala, gising ang mga kasama ko. Sabi nila, pagkaalis ko raw ay may nagmumulto kasi bigla raw humangin ng malamig tapos parang may tumapik sa balikat nila. Nalaglag daw ang mga display na picture frame pati yung kandila sa altar ni Mama Mary. Sinabi rin ng kasama ko na nakita nila ako sa labas kasi may bintana ron na kung saan makikita yung hardin. Nakita raw nila ako na parang may kinakausap. Naalala ko, ako nga pala ang may third eye sa aming magbabarkada. Kaya takot din sila sa akin kapag nag-iiba ang akto ko. Sinabi ko naman na nakita ko si JV na hindi nagbago ang itsura niya at kakaiba ang feature ng mukha niya. Nangilabot silang lahat. Lalo na nung nakita ng isa pa naming kabarkada na nag-seen sa GC yung Facebook ni JV. Tapos biglang may nag-chat. Nagpakilala siyang pinsan ni JV. Naalala daw niya ang kuya niya kaya binuksan niya ang Facebook nito. Sarban, nag-suicide daw ito sa ibang bansa at walang ibang nakakaalam kundi sila lang ng papa niya na tiyo ni JV. Hindi na raw ipinaalam sa mga kamag-anak at kakilala. Isang buwan pa lang daw ito sa ibang bansa nang magpakamatay. At bawal daw sabihin ng reason. Utos daw ng papa niya. May hinala kami na may kinalaman sa pag-suicide niya ang tiyo niya. Since high school pa lang kami, ay alam na naming very obvious talaga ito sa kanya. Kaya rin siguro nilihim sa iba ay ayaw niyang malaman ng mga taong tungkol sa ginagawa niya. Since kami lang din ang nakakaalam. Kasi nag-o-open up ito sa amin. Wala na kaming nagawa kundi mag-grief sa pagkawala ni JV. May time na nagpapakita pa rin ito sa panaginip ko. At simula nga ng reunion namin, ay madalas na itong magparamdam sa kahit sino sa amin. Next month ay death anniversary ni JV ayon sa pinsan niya. Kaya ang balak namin ay magpamisa kami ng kami-kami lang para ipagdasal ang kanyang kaluluwa. At sana ay makamit niya ang tunay na kapayapaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sarban. At maraming salamat po kung mapipili itong isalaysay. Mapagpalang araw po sa inyo, Sarban. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roxy, 25 anyos. At ang isi-share ko sa inyo ay naganap nung taong 2022. Nanggaling sa pandemic kaya nasanay akong mamili online ng mga kung ano-ano. Isa talaga sa hilig ko ay fashion. Nagtitingin ako noon sa marketplace sa Facebook kasi naghahanap ako ng mga pre-love clothes. Hindi ko alam pero ramdam ko kasi ang gaganda ng mga damit na ibinebenta dito at quality talaga. Medyo kapos ako sa budget dahil working student ako nung time na yon. At para masatisfied ang addiction ko sa fashion, talagang nagre-rely ako sa mga pre-love cloth. Agad akong nag-message sa seller. Isang 20 years old na college student ang nagbebenta. Part-time job daw niya yon para mapag-aral ang sarili niya. Agad kong pinareserve ang pulang dress kasi ang ganda talaga ng style at mga ganun ang bagay sa akin. After nito, ang pinag-usapan namin ay kung saan magkikita at nag-decide kami na sa plaza na lang dahil doon talaga kadalasan ang meet-up location ko kapag bumibili ako sa marketplace. Sobrang excited na ako ng mga sandaling yon. Bale, 150 yung price ng dress pero bibilhin ko na siya ng 200. Dahil parehas kaming working student nung nagbebenta. Bigay ko na sa kanya yung 50 pesos. Pagdating doon, super aga niya. Pagkalabas niya raw sa school ay doon na siya dumiretso para daw hindi na aksaya sa pamasahe
dahil alas 4 pa raw ang duty niya sa isang panggabing trabaho. So hindi lang pala yun ang trabaho niya. Sinabi ko na 200 nang ibibigay ko sa kanya, pero hindi niya tinanggap yung 50 kasi parehas lang naman kaming estudyante. Nag-thank you na lang ako at bago siya umalis, tinanong ko kung sinong may-ari ng red dress. Kung sa kanya ba, kasi if ever parehas kami ng style. Hindi raw sa kanya, sa kapatid niya raw, at bigla siyang nalungkot pagkasabi nun. Simula nang dumating yung red dress sa bahay, parang may nagbago. Usually kasi mag-isa lang ako. Dalawa lang kami ng nanay ko na magkasama at may trabaho siya sa gabi sa factory. Kumbaga night shift. Ako naman ay natatapos ako mag-tutor mga 8 p.m. Kaya nakakauwi na ako ng mga 8:30 p.m. At pagkatapos nun, may pang dinner na sa bahay kasi nagluluto ang nanay ko bago siya umalis. Habang hinuhugasan ko yung mga plato, may naramdaman akong malamig na hangin at medyo tumaas ang balahibo ko. Matapos nun, biglang bumagsak yung red dress na nakasabit sa may bintana. Hindi ko siya tinitiklop kasi baka magusot, kaya sinabit ko na lang muna habang hindi pa nalalabhan. At ayun na nga, biglang nahulog. At ang naisip ko nung oras na yon ay baka nasagi ng daga. Nung gabing yon, ay nagkaroon ako ng nakakatakot na panaginip. May nakita akong kabaong, nicho at bulaklak ng patay. Tapos tanda ko pa nun, bago ako nagising nakita ko yung pulang dress na biglang lumitaw sa harapan ko. Nangingilabot ako pagkagising, tapos nag-iisa pa man din ako. Ang agad kong inusisa ay yung dress at nagulat ako. Nakasabit na siya sa may kwarto ko. Pero sa pagkakatanda ko nakasampay siya sa labas kasi nilabhan ko. Nung mga oras na yun ay ayoko na siyang hawakan kasi natatakot na ako. Kaya nagtalokbong na lang ako. Nag-online na lang ako para madistract ang sarili. At saktong online pa sa messenger yung boyfriend ko. Nag-video call kaming dalawa. Pero maya-maya may narinig akong mga yapak. Naalala ko na nakalimutan kong isara yung pinto ng kwarto ko. Kaya sinara ko muna. Kaya lang mga ilang minuto lang, hindi na yapak ang narinig ko, kundi mga katok sa pinto. Bumalik ako sa pagkakatalokbong. Legit yung pangangatal ko nung mga oras na yon. Lalo nang may marinig akong boses na nag-e-echo. Ang sabi niya, "Ibalik mo yan." Paulit-ulit at malakas. Kaya nagtakip na ako ng tenga. Nagtataka yung BF ko pero accidentally ko napatay yung call namin. At hindi na ako makapagpindot sa cellphone dahil sa sobrang takot. Maya-maya pa ay may narinig akong kaluskos sa tabi ko lang. At naramdaman ko na parang may presensyang lumapit sa akin. Nagdasal lang ako at natahimik ng paligid. Pero pagdilat ng mga mata ko at pag-alis ng talokbong, yung pulang dress nasa tabi ko na at dito na ako napasigaw. Doon ko na-realize na may mali sa red dress na yon. Kaya kinabukasan, nakipag-meet up ulit ako doon sa nagbenta sa akin. Nang magkita kami, ay sinabi niya sa akin na babawiin daw sana niya yung red dress. Naunahan ko lang daw siya magsabi. Tinanong ko kung bakit at ang sabi niya, hindi raw siya pinatahimik ng ate niya. Tinanong ko kung nasaan ang ate niya kasi may hinala na ako noon na may kinalaman sa red dress yung nagpaparamdam na multo sa akin. At ito ang sabi niya, 1 taon nang patay si ate. Late na raw niyang na-realize na dapat ay hindi nakasama sa mga binenta niya yung red dress na yon. Kasi paborito yon ng ate niya. Akala niya kasi okay lang kasi bago mamatay sa sakit yung kapatid niya, sinabi nito na ibenta ang mga damit niya para makatulong sa pag-aaral. At naghintay pa raw siya ng 1 year bago gawin yon. So binalik ko na yung red dress pero hindi ko na binawi yung bayad. Nagpasama na lang ako sa kanya sa libingan ng ate niya para mag-sorry. At simula noon, Sir Van, wala nang nagparamdam. Hello po, Sir Van. Ang pangalan ko po ay Roy. 32 years old na at matagal na tong kwentong gusto kong ibahagi. Bali nangyari ito nung uso pa yung textmate. Ang cellphone ko noon ay di-keypad na Nokia. Tapos may mga larong snake saka yung Space Impact.
Kung ilalarawan ko ang sarili ko noong mga panahong yon, ay isa lang akong simpleng high school student na medyo torpe sa mga babae. Tapos laging binubuli kasi may pagkalampa ako saka hindi marunong lumaban. May isang grupo ng classmate na palaging nangtitrip sa akin at mga babaeng siga pa. Naging coping mechanism ko nun ay ang pakikipag-textmate. Tanda ko pa nun, load ko ay 100 na anli. Matagal na rin yun. Iipunin ko ang baon ko tapos yun ang pang-load. Medyo uso pa nun yung vandalism kasi hindi pa noon uso yung social media para magparinig. Isa na rin sa sinusulat sa pader ng abandonadong gusali sa likod ng school namin ay mga cellphone number at doon ako nakakahanap ng textmate. One time, may nakita akong bagong sulat na number doon. Napakalaki ng pagkakasulat at pentel pen pa ang ginamit. So agad kong kinuha yung number. Uwian na nun, kaya excited akong umuwi at nag-text doon sa number. Mga ilang minuto lang pagkatapos ng text ko and may reply na agad. Babae siya at kaedad ko lang din. Minsan kasi mga nakukuha kong number ay mas matanda sa akin o kaya naman sobrang bata. Siya kaedad ko at kasing year level ko pa. Sa ibang school pumapasok. Tapos yun na nga, naging magka-textmate kami. Sobrang saya niya kausap at dumating sa point na natitipuhan ko na siya. Gusto ko na siyang makita at susubukan kong ligawan. Kaya nagtanong ako sa kanya na makipag-meet up. Ang nakapagtataka lang ay sa medyo liblib na lugar niya ako itinuro. Doon daw kasi siya nakatira at gusto niya ako ipakilala sa parents niya. Araw ng linggo yon at nagdahilan pa ako sa parents ko na may project. Pagdating doon, wala pa yung ka-textmate ko. Kaso hindi na siya nagre-reply sa mga text ko. Isang oras din ako naghintay doon. Nang may makita akong babaeng nakaupo sa may puno. Mukhang kaedad ko. Inassume ko na siya na yun. Kaya naman pinuntahan ko. Kinausap ko at na-love at first sight ako. Kasi sobrang ganda. Parang ang perfect niya. Ngumiti lang siya at lumakad. Sinundan ko naman kasi baka yun na nga yung sinasabi niya na dadalhin ako sa parents niya. Kaso napansin ko, habang naglalakad kami, parang naiiba yung lugar. Kakahuyan siya tapos bigla kaming nakarating sa isang kalsada. Hanggang sa nakarating kami sa isang kakaibang lugar. Kung mailalarawan ko siya, parang isang city sa Switzerland na makaluma. Meron siyang mga castle. Napansin ko rin na yung mga tao doon ay parang walang balintataw. Kaya nagtataka ako. Dinala ako ng kasama ko sa loob ng isang castle at napakaraming masasarap na pagkain. Hindi ko rin ma-explain yung sobrang gandang lugar. Parang gawa sa ginto ang dingding at marmol ang sahig. Hanggang sa inabot niya sa akin ang itim na kanin at naalala ko ang sabi ni Lolo tungkol doon. Doon na ako kinabahan at pinawisan ng malamig. Kaya nagdasal lang ako ng nagdasal at bigla na lang nagising ako sa kwarto ko. Sabi ng nanay ko ay nakita raw ako ng tiyuhin kong nag-uuling doon na nakahiga at natutulog. Tapos hindi raw ako magising. Pero alam ko ang mga nangyari. Hindi ako tulog ng time na yon at hindi ako nananaginip. Sa kabat naman ako makakatulog na lang ng bigla doon. At nang ilabot ako sa sinabi ni Lolo, baka raw sinubukan akong kunin ng engkanto at mabuti na lang daw hindi ko kinain yung itim na kanin. Matapos noon nilagnat pa ako at hindi matukoy ng doktor ang sakit ko. Tapos lagi ko napapanaginipan yung babae na nakita ko sa lugar na yon. Pinipilit niya ako na sumama na sa kanya. Halos gabi-gabi rin akong binabangungot. Ipinaalbularyo na ako ng nanay at lolo ko. Mabuti na lang at naagapan dahil kung hindi, mahihirapan na ako gamutin kasi unti-unti daw lalala ang sakit ko dahil yun ang gusto ng engkanto para makuha nila ang kaluluwa ko. Gumaling naman ako at nawala ang mga masasamang panaginip. Pagpasok ko, pinagtatawanan ako ng mga nambuli sa akin. 2 weeks din akong hindi nakapasok nun. At nalaman ko na number pala ng isa sa kanila yon at pinagtripan lang ako. Wala akong ginawa nun pero lumipat ako ng school. Kasi hindi ko na rin makaya pambubuli nila. At sa nilipatan ko, wala nang nambubuli sa akin.
Pero alam niyo, Sir Van, palagi ko pa rin nakikita yung babaeng nakasama ko noon at magpapadala ako ng sulat sa sunod naming encounter. Hanggang dito na lang po muna at maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Mapagpalang araw din po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Mark at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 10 taon na ang nakakalipas, kung saan ako ay bago pa lang na nagsisimula sa aking karir. Tubong probinsya po ako. Dito po ako nagtapos ng elementary hanggang high school. Pero pagdating ng college, lumipat kami ng pamilya ko sa Manila kasi may nakuhang magandang trabaho doon si mama at ate. Hanggang sa magkatrabaho ako ay doon na kami nanirahan. Marami akong bagay na naiwan sa probinsya, kagaya ng banding namin ng mga pinsan ko sa ilog at yung pamimingwit namin ng isda na ginagawa namin tuwing walang pasok. Sa barangay kasi namin, doon sa probinsya, ay halos lahat doon ay mga kamag-anak namin, kaya napakarami kong pinsan. Maganda rin ang samahan at walang iwanan, kaya naman kapag nagkakasama-sama ay para kaming isang barangay sa sobrang dami. Isang araw, ay bigla kaming pinauwi ni tita sa probinsya. Nakaratay na raw kasi si Lola at sa kondisyon ng katawan niya, mukhang hindi na magtatagal. Gusto na raw niyang makita at makausap ang lahat ng kanyang mga anak at apo. Dahil mga isang araw ay pipikit na lang ang mata ni Lola dahil hindi na kaya ng katawan nito ang sakit niya. Siyempre, hindi mawawala sa pagbabalik namin doon ang meet-up naming magpipinsan. Marami na rin kasi sa amin ang permanenteng hindi na doon nakatira dahil nakahanap na ng trabaho sa kabayanan. Sa ilog namin na pagdesisyon ng magbanding, kagaya ng nakasanayan. As usual, maghapon lang kaming nag-swimming, kainan ng mga inihaw na isda at karne, kamustahan at kwentuhan tungkol sa nakaraan. Nagpaabot na rin kami ng gabi doon dahil gusto namin mag-bonfire. May mga dala kaming tent dahil doon na rin kami matutulog. Panigurado kasing malalasing ang iba at mahirap nang umuwi. Nung simulan namin ang bonfire, ay doon na kami nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Nakaupo lang ako sa gilid noon habang nakikinig sa kwento ng pinsan ko. Pakiramdam ko ay kanina pa may taong pabalik-balik sa sukulan na hindi kalayuan mula sa amin. Natatanaw kasi ng sulok ng mga mata ko na parang may taong naglalakad doon. Hindi naman ako matatakutin, pero hindi na ako makatiis. Nagpaalam ako sa mga kasama ko na iihi lang saglit. Pero ang totoo, bukod sa iihi, ay mag-uusisa ako. At ayun na nga, habang umiihi sa sukulang yon, ay napansin ko na may isang tao na dumaan ng napakabilis. Halos hindi na ito mahabol ng mata ko dahil sa sobrang tulin. Dito na ako nagsimulang kilabutan, kaya hindi na ako nag-usisa. Pero sa aking paghakbang, may narinig akong hikbi ng isang babae. Hinanap ko kung saan yon, pero hindi ko makita. Humakbang ako ng kaunti, pero bigla na lang may humawak sa likod ko. Pero paglingon ko, pinsan ko lang pala. Napabuntong hininga na lang ako at bumalik na kami sa lugar kung saan kami nagbo-bonfire. 2:00 na nang magdesisyon kami na magpahinga. Nahiga na rin ako sa tent ko, pero hindi ako mapakali dahil parang sobrang bigat ng pakiramdam ko dahil may weird akong nararamdaman sa lugar na yon. Naisipan kong bumangon habang natutulog ang mga kasama ko. Nagyosi muna ako habang nakaupo sa batuhan. Sa di kalayuan, ay nakita ko ang isang babae na naliligo sa ilog. Nakasuot siya ng puting duster. Dahan-dahan akong lumapit, pero napaatras ako nang makita ang itsura ng kanya mukha. Nakalubog ang mga mata at may napakalaking sugat sa mukha. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, Sir Van. Pero napansin ko na parang hindi sumasayad ang kanyang paa sa ibaba. Sa sobrang takot ay napatakbo na ako. Hindi ko maiwasan ang kilabot kaya nagtatakbo na ako pabalik sa tent. Pagpasok ko sa loob, ay tanaw ko pa rin ang kanyang anino. Kaya naman nagtalokbong na ako ng kumot. Paulit-ulit ako nagdasal hanggang sa tuluyan nang mawala ang presensya ng dalaga. Simula noon ay madalas ko na siyang makita sa panaginip ko.
Habang tumatagal ay mas lalong nagiging nakakatakot ang kanyang itsura. Medyo magtatagal pa naman din kami doon. Mga 1 buwan, kaya hindi ako pwedeng umuwi. Hindi ko rin sinasabi sa mga kamag-anak namin o kay mama ang aking na-encounter. Hanggang sa dumating sa punto na isang gabi ay bigla na lang akong naglakad ng wala sa sarili. At nang bumalik ang aking wisyo ay nandun na ako sa ilog. Nandun yung dalaga at nakatingin lang sa akin. Palapit ito ng palapit kaya napatakbo ako pabalik sa bahay. Pagbalik ko ay nakasalubong ko si Tito at tinanong kung saan ako galing. Ang sabi ko ay sa ilog at hindi ko alam kung bakit ako naglakad doon nang wala sa sarili. Nagkataon na may alam pala si Tito sa isang insidente sa ilog. Isang babae raw ang dinala doon ng kasintahan niya. Pareha silang dayo. Akala nila simpleng banding lang. Pero may balak pala yung lalaki sa nobya niya. Bale ang ginawa daw nung lalaki ay pinagsamantalahan yung babae tapos pinatay. Inilibing daw doon yung katawan ng babae at nakita na lang ng mga residente na parang may puntod at nakita ang bangkay doon. Bago raw pumunta ron ay nakita ni Tito yung lalaki at kamukhang kamukha ko raw. 6 na taon na raw ang nakakalipas at siguro limot na rin ng mga pinsan ko kaya hindi na naikwento sa akin. Kinabukasan ay pumunta ako sa ilog at dinasalan yung babae na sana ay mapayapa na ang kanyang kaluluwa. Simula noon ay hindi na siya nagpakita sa akin, Sir Van. Siguro na nariwa lang ang alaala niya sa BF niya dahil magkamukha kami. Ayun lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa pagbabasa. Magandang araw po, Sir Van, at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Joshua, 35 years old, at gusto ko sanang ibahagi sa inyo itong kwentong katatakutan na nangyari bago ang pandemic. Hindi ko alam kung magiging nakakatakot ba ito sa mga tagapakinig. Pero ang masasabi ko, grabe ang naging kilabot ko dito. At hanggang ngayon, parang traumatized pa rin ako sa mga nangyari. Nung time na ito ay bored na bored ako sa buhay. Iniwan ako ng long time girlfriend ko. Parang nagkasawaan na lang kami. Kasi wala nang nangyayari sa relasyon naming dalawa. At mukhang hindi na kami compatible. Dahil mag-isa lang ako sa apartment na tinutuluyan ko, sobra akong naboring sa buhay ko. Paulit-ulit na cycle, nagigising, magtatrabaho at uuwi. Ginagawa ko naman ang hobby ko, ang paglalaro ng online games. Pero boring pa rin. May hinahanap ang sistema ko na hindi ko alam kung ano. Hanggang sa napadpad ako sa isang dating app. Wala lang, sinubukan ko lang kasi feeling ko kailangan ko ng mga nakakausap. Noong una, wala naman sana akong balak na kumilala ng babae. Kasi nakakapagod na rin. Sobrang interesting itong si Kate. At pares kaming lost. Kasi siya, nakailang take na ng board exam, hindi pa rin nakakapasa. Noong una, kaibigan lang talaga ang bala ko sa kanya. Hanggang sa dumating sa point na gusto ko na siyang ligawan. Nagdesisyon ako na makipag-meet up na sa kanya. Bale, siya pala ay nakatira sa QC. Ako naman ay sa Rizal. Kaya ako ang dadayo sa kanila kasi ako naman ang lalaki at ako ang manliligaw. Pumayag naman siya sa meet up. Pero sabi niya sa BGC tagig na lang kami magkita kasi wala naman daw kaming gagalaan sa QC. Nung araw ng meetup namin ay talagang todo forma ako. Bumili pa ako ng bagong polo at nagpa-customize pa ako ng bouquet of flower na ibibigay ko sa kanya. Pagdating sa BGC, mukhang wala pa dun si Kate kaya tiningnan ko kung may update siya sa messenger. Nakasend pa rin yung good morning ko pagkagising. Kaya ibig sabihin hindi pa siya nag-o-online. Itinabi ko na lang ang cellphone at hinintay ko muna siyang mag-reply. Kaya lang, nakita ko na siyang nakaupo sa gilid. Alam kong siya yon dahil nakikita ko naman ang picture niya. Agad akong lumapit sa kanya, pero hindi siya nagsalita. Tinanong ko rin kung bakit hindi man lang siya nag-chat na nandoon na pala siya. Kung balak ba niya akong isurprise kako. Pero nanatili siyang tahimik. Yung mata niya ay parang hindi kumikisap
at nakatingin lang sa kung saang malayo. Ewan ko ba pero parang ang creepy ng vibes niya, as in. Sobrang itim ng talukap na mga mata niya at parang napakaputla ng labi. Tinititigan ko kasi siya, kaya napansin ko rin na parang baligtad ang refleksyon ng mata niya. Sinubukan ko rin siyang kausapin, pero wala pa rin. Talagang hindi niya ako pinapansin. Naisipan ko na siyang ayain na mamasyal sa loob ng BGC at libangin, kasi baka may pinagdadaanan. Pero hindi pa rin siya nagsalita at sumunod lang siya sa akin. Pagdating sa loob, inilibot ko lang siya habang kinukwentuhan. Pero ang nakapagtataka, talagang hindi siya tumitingin sa akin at nakatingin lang sa malayo. Napansin ko pati na pinagtitinginan din ako ng mga tao at parang nagtataka sila. Hanggang sa nagutom na ako at naisipan kong bumili ng donut para sa aming dalawa. Hindi pa kasi lunchtime kaya hindi muna ako nag-aya sa restaurant. Pero hindi man lang niya hinawakan yung binili ko at nakalapag lang sa mesa. Naramdaman ko na parang naiihi ako. Kaya naman nagpaalam muna ako para mag-CR. Pagdating sa CR, nakita ko ang oras na 1 hour na pala ang nakalipas. Kahit boring kasama si Kate at may pagka-weirdo, nalibang na rin ako sa paglilibot namin. Hanggang sa binuksan ko ang messenger. Tad-tad ng chat at miss call sa akin. Ang last na sinabi niya, uuwi na raw siya kasi mukhang hindi raw ako sisipot. 1 oras na raw siya naghihintay sa meeting place namin. At ang sabi pa niya, hindi na raw siya nakapag-reply sa good morning ko kasi may inasikaso sa bahay. Nagmamadali na raw siya gumayak at bumiyahe kaya hindi na nakapag-update. So ibig sabihin, all this time, hindi pala si Kate yung kasama ko. Pero ang nakapagtataka, sino yun? Bakit kamukhang kamukha niya? At naalala ko yung suot niyang damit. Yun yung in-order ko para sa kanya. Kung alam nyo lang para akong matatae ng mga time na yon sa sobrang kaba at nerbiyos. Agad akong lumabas sa CR at tumakbo sa kung saan ko iniwan yung kasama kong Kate. At wala na siya doon, Sir Van. Pero nandoon pa rin yung pagkain. Noon ay naiintindihan ko na kung bakit ako pinagtitinginan. Baka hindi nakikita ng mga tao yung kasama ko. Meaning to say, hindi talaga yun si Kate, kundi doppelganger lang niya. Sa pagkakataong yon, nagchat ako kay Kate. Pero puro sent lang ang message. Hinayaan ko na lang na hindi na kami mag-date. At ewan ko rin ba, sa sobrang kaba at takot ko nung time na yon, dumiretso ako sa bus station at umuwi na lang. Hindi na rin ako nakapagbukas ng phone kasi sobra ang naging nervyos ko. Kinagabihan, nagchat ako kay Kate pero puro sent pa rin yung message ko sa kanya at nakita ko na active 8 hours ago. Ibig sabihin last niyang online ay yung nandoon pa siya sa mall at nagpaalam ng uuwi sa akin. Mas lalo akong hindi mapakali, Sir Van. Buong magdamag akong hindi nakatulog at naghihintay ng chat ni Kate. Pero nanatiling sent yung message ko. Parang hindi siya nagbubukas ng phone. Grabe, talagang panay ang kabog ng dibdib ko. Lalo na nung magpalit ng profile picture yung kaisa-isa niyang kapatid na kilala ko. Ang ipinalit niya ay picture ng kandila. Naka-only me yung picture kaya hindi ko makita sino mga nag-react at nag-comment. Hanggang doon lang na-stalk ko at hindi rin siya nagre-reply sa mga chat ko kasi saglit lang siya nag-online. Kinabukasan, kahit wala akong tulog, nag-decide ako na puntahan na si Kate sa mismong bahay nila. Alam ko naman ang location kasi na-share niya na sa akin. Pero pagdating doon, mas lalo akong ninervyos. Medyo malayo pa lang ako sa mismong bahay pero tanaw ko na agad na maraming tao. At may malaking habong pa na parang may handaan. Pero hindi talaga handaan ang meron doon. Pagkakita ko sa tarpaulin, doon na ako nalinawan sa mga nangyari. Ang nakalagay ay pangalan ni Kate at may pangalan din ng punerarya. Dumiretso pa ako sa mismong bahay nila at nakita ko yung kapatid ni Kate na kilala ko. Mugto ang mata niya. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Kuya, sorry, hindi kita na-chat agad. Wala na si ate. Namatay siya kahapon." Doon mas lalong nanginig ang buo kong katawan. Pumasok ako sa loob at nakita ko siyang nakahiga na sa kabaong.
Hindi ako makapaniwala. Ang bilis ng pangyayari. Nakausap ko ang nanay niya at sabi nito, ang anak daw niya ay gustong gusto ng magka-boyfriend. Kasi NBSB pala ito. Nagpaalam daw sa kanya na may ka-meet up sa BGC. Pero marahil umuwi din agad ito dahil nang pabalik na sa bahay nila ay nabangga raw ng truck yung sinasakyang tricycle. Tricycle daw ang sinakyan kasi hindi raw sanay mag-LRT. Yung driver daw ay nasa ospital at critical. Pero si Kate ang napuruhan. Kinuwento ko rin sa kanya yung nangyari at sinabi niya na baka raw signos yun. Dapat daw sinabi ko agad para nahubad ni Kate ang lahat ng suot niya at sinunog ito. Ganun daw ang ginagawa kapag may doppelganger kasi yun daw ay si kamatayan. Pero sino ba namang mag-e-expect na doppelganger pala niya yung kasama ko? Hanggang ngayon hindi ko pa rin yun makalimutan, Sir Van. At hanggang ngayon single pa rin ako kasi na-trauma na akong makipag-date. Ang masasabi ko lang, talagang napakaikli ng buhay at wala tayong ideya na yung kasama natin ay mamamatay na pala. Kaya sulitin na lang natin ang bawat oras at tanggapin na lahat ng tao ay mamamatay.